Okay. Magandang hapon sa lahat. Good afternoon to everyone. This is Justin Talk News PH. At before we start, I would like to request paki-press ng like, then try to share this video to your friends, and of course, if you are new to this channel, paki-press naman ng subscribe, kahit paunti-unti lang. Then if you want to be notified anytime na meron tayong bagong podcast, just press the notification bells so that anytime that I have a new podcast, you will be immediately notified. So we have a couple of issues na pag-usapan ngayong hapon na to. We have to talk about these issues. Some of them are positive, some of them are not. At yung iba, we will give our opinion dito sa mga pangyayari ngayon dito sa politika sa ating bansa, na we are in a very tight situation with regards to our economy and also ang situation natin sa politika, lalo na dyan sa right of speech natin na medyo inaapakan na ng administrasyon na ito. So to start, we have to mention some of the issues. Itong pinalabas ng Supreme Court na I think this is an order to address to the Senate President na kailangan sagutin niya itong i-explain ni Tito Soto yung mga comments niya na ginawa niya noong nakaraang taon with regard to the impeachment case ni VP Inday Sara that was dismissed. At marami siyang sinabi doon, criticizing the decision of the Supreme Court, yung judicial overreach, at yung iba pang mga comments niya na parang sinabi niya it's a Sunday, malungkot daw na araw para sa ating constitution. Parang gusto niyang ipahiwatig na parang may linabag ang ating Supreme Court with regard to the decision na binigay niya doon sa impeachment case ni VP Sara na was archived. Then nagbigay siya ng final decision nung ito ng bukas na yung 20th Congress, na finally talagang dinismiss na yung kaso ni VP Inday Sara because of the violation of the 1-year bar rule. So yun ang gustong ipasagot, na you have to make a reply within 10 days doon sa mga sinasabi niya. Paano niya ma-justify yun, yung mga sinasabi niya, na hindi siya ma-cite in contempt. So ito na, dumating na. So this is a very positive event na nangyayari. Now we're going to an impeachment trial, the second impeachment trial ni VP Inday Sara, with the same charges nung unang charge, almost the same, almost similar charges. Meron lang mga dinagdag ang Committee on Justice, sa House of Representatives. So ngayon, napansin natin na yung mga interview ni Tuta Soto kahapon, narinig natin yung interview niya, na parang with regard to the issue of forthwith, dahil nga nagbigay siya ng grabe na comment noon, grabe na criticism, very bad criticism against Jesus Escudero, in fact the whole Senate, na bakit hindi kaagad binigyan ng decision na magsimula ang impeachment trial last year. Kaya nga galit na galit siya na lagi niyang binibigkas yung word na forthwith, na it should be done immediately, na ibig sabihin yung trial ng impeachment trial ay kailangan daw sinimulan. Yun nga ang ngayon ang binigyan ng comment ng Supreme Court, na ang ibig sabihin ng forthwith
hindi lang immediately, no, ang ibig sabihin nasa Kongreso. It shall not be decided by one person only, or kay SP Soto, Tota Soto, na siya lang ang magdesisyon na kailangan magsimula tayo. So it will be aggregate decision of all the senators na usapan nila kung kailan ba talaga sila magsimula. So hindi lang siya ang dapat magsimula, at yan sinang-ayunan niya. Yun ang ibig sabihin na ng Supreme Court with forthwith. Kung kailan handa ang Senado, kung pagdating ng impeachment complaint dyan sa Senado at handa na sila, pwede na nila simulan, no? With the concurrence of the majority of the members of the Senate. Kung maraming ayaw na hindi pa handa, dapat hindi niya ipatuloy. Kaya yun ang ibig sabihin ng forthwith. So hindi talaga akma doon sa kanilang sinasabi na forthwith, kailangan immediately simulan kaagad, even without the preparations. Kailangan talaga preparado ang Senado kung with regard to the impeachment trial. At alam naman natin, nakikita na natin doon sa mga nakaraang mga impeachment trials na kailangan talaga sa isang presiding officer dyan sa impeachment trial na yan ay isang abogado para intindihan niya at gamay na gabayin niya ang proseso. Ngayon ito si SP Soto, si Tota Soto, talagang mahihirapan siya. Kahit na sabihin natin na marami na siyang experience with regard to the impeachment trial dahil matagal na siya dyan sa Senado, mahihirapan pa rin siya. Kasi maraming mga tanungan yan, mabilisan yan. Maraming tatayo ng mga senador dyan, ng mga abogado, magkaroon ng mga rebuttal, mga manifestations. At dyan, mahihirapan kung hindi alam ng Senate presiding officer ng impeachment trial ang talagang batas ng umiiral sa mga litigations sa korte. Kasi that's parang court of law na rin yan. Kailangan susundin ng mga batas with regards to the rules ng litigation. So yan ang mangyayari dyan. So kung hindi ka abogado, mahirapan ka talaga. Yun ang purpose ni Tota Soto na magkaroon ng pre-trial. I-submit daw yung mga impeachment complaint, din ang sagot ng defense, kung anong sagot. I-pre-trial muna nila kasi alam na niya kung paano sagutin. Kasi dalhin niya yun dun sa mga advisor niya na abogado at babasahin lang niya kung anong tingin niya doon sa mga sa proseso na pinaraan. Hindi naman pwede yung pre-trial. Maraming hindi papayag dyan, lalo na yung depensa. Hindi sila papayag kung anong ilalahad ng depensa sa actual trial na yun ang sasagutin. So yun ang didipinsahan, hindi na kailangan mag-pre-trial. Ibig sabihin yan, hindi talaga niya kabisado kasi kailangan pa ng pre-trial eh. So balik tayo doon sa utos ng Supreme Court na sagutin ni Tota Soto yung sinasabi niya, mga criticism niya sa Supreme Court, kasi ito bumaba ang tingin ng mga tao doon sa Supreme Court kung patuloy niyang sisirain. Sinisira niya, di ang confidence ng mga tao, ang trust and confidence ay bababa. Mawala ng confidence yung mga tao with regards to the functionality ng Supreme Court. Hindi na sila maniniwala sa mga batas na pagdesisyonan ng Supreme Court kung ganyan, hayaan lang. Kaya talagang nagbigay sila ng utos kay Tito Soto na sagutin yung mga actuation niya, yung mga sinasabi niya yung nakaraang impeachment trial. At ito,
napaka-positive para kay VP Inday Sara. Bakit? Kasi ang mangyari niyan, magiging mahinahon na si Tito Soto sa kanya mga desisyon. Kung whatever decision na gagawin niya during the impeachment trial. Kasi lalaman niya na nakabantay ang Supreme Court sa kanyang mga galaw. Kung matuloy ang pagdala ng impeachment trial, impeachment complaint dyan sa Senado. So yun ang mangyayari. Napaka-positive ito. Parang nawawarningan na. Na huwag kang gumawa ng anong kabalastugan dyan dito sa trial na to. Impeachment trial ni VP Inday Sara. Kasi nandito kami. Ito na nga, binigyan ka namin ng explanation doon sa mga sinasabi mo para hindi ka magkaroon ng tawag nito, direct contempt galing sa amin dahil sa mga sinasabi mo na paninira nasa Supreme Court. Kaya ngayon ito parang preparation for something. Di positive yan na balita para kay VP Inday Sara. Anong ibig ko sabihin positive development? Positive preparation for something to happen. Kasi parang naamoy ko na magbigay talaga ng decision or order ang Supreme Court ay patigil na yung impeachment trial na yan. Hindi na sisimulan. Kaya nga inunahan na nila dito sa isang order nila kay Tito Soto na sagutin yung mga sinasabi niya. Paano niya sagutin yun, yung mga sinasabi niya noong nakaraang taon na sinisira niya ang Supreme Court. So baka nga para mapigilan yung anumang sasabihin na naman ulit ni Tito Soto, sinasabihan na siya ngayon na para hindi ka ma-direct indirect contempt namin, sagutin mo yung mga sinasabi mo noon. Bigyan mo ng bigat kung gaano katotoo yung mga accusations mo against the Supreme Court na it affected at it tarnished, sinabuyan mo ng putik yung imahe ng Supreme Court at tuloy yung mga taong bayan ay magkaroon ng dalawang isip with regard to the decisions na gagawin pa ng Supreme Court. Kung gaano sila katatag at gaano kataas ang integridad nila ay nababahiran na ng pagdududa. Kaya yun ang gusto mangyari ng Supreme Court. At ito ngayon parang preemptive para kung maglabas sila ng desisyon na ipatigil na o magkaroon ng final decision, stoppage of the impeachment trial na gagawin sa Senado, kung dadalhin na yan sa Senado, parang prelude ito yung ginawa nila na bigay ng order kay Tito Soto na sagutin yung mga sinasabi niya, bigyan niya ng buhay o katwiran yung mga sinasabi niya against the Supreme Court nung last impeachment case na-dismiss na nila ng Supreme Court. At lalo na siya nagagalit bakit dinismiss. Isama niya yun sa explanations niya. At ito nga, ulitin ko, baka nga ito precautionary measure lang na ginagawa ng Supreme Court para hindi na siya magsasalita si Tito Soto against the Supreme Court na makakasira naman sa imahe ng Supreme Court. So positive yun na development para sa akin. So parang malabo na talaga itong impeachment trial na matuloy. Pero pag-usapan natin kung halimbawa matuloy. Tingnan natin kung ano bang anong nakikita natin kung matuloy yung impeachment trial diyan sa Senado. Ngayon, alam naman natin na ang minority, sabihin ko na, ang minority ngayon is 9.
and they need 16 votes para makonvict si BP Inday Sara. I don't know anong pangyayari na mag-convince sa isang member o dalawang member ng minority na sasali dito sa majority para magiging 16. Kasi right now, kulang sila ng I think 2 votes dahil nga sa 9. So 9 sila. So kaya ano lang yan, 15 lang ang magagarner nila na boto. Kung ngayon ang botohan na kung yung 9 ay walang matatakot, walang kakampi kay against BP Inday Sara, sa 9 na yan, hindi mabawasan, 15 lang ang magagarner nilang boto. Pero nagsalita na si JB Ejercito na yun yung impeachment. So doon sa 15 maging 14 na lang. So kailangan nila ng 2 boto. excuse me. Ngayon, balita at totoo din naman na verify natin na si Camille Villar bumisita sa minority senators. So anong ibig sabihin noon? Talagang nirealize lang ni Camille na may utang na loob talaga siya kay BP Inday Sara. Kasi kung without the support, the last na move na ginawa ni BP Inday Sara to endorse Camille, hindi talaga siya mananalo. Tulad ng pag-endorse ni BP Inday Sara kay Aimee. So yun ang ano dyan, ang isa sa mga positive na mangyari. So kung sasama si Camille Villar, so ilan na mawawala sa boto? So from 14 si 9, 14, maging 30 na lang. How about si Mark Villar na right now their family talagang sobrang ino-oppress o hinanapan ng butas ng administrasyon. At napakalungkot pa dahil isa si Mark Villar sa tinuro ng mga Marines na dinilibera nila ng pera. So is there a possibility na kakampi ito kay BP Sara? O, malaking possibility kung lilipat si Camille Villar. Kasi ang situation mga Villar ngayon talagang pinahirapan sila. O, para nga tuluyan na makonvict si Inday Sara. Pero kung matalino silang mga senador na sa tingin ko matalino naman sila, total yung kaso nila tatakbo pa ng ilang taon, kakampi na sila ni BP Inday Sara. Ibuto nila na hindi makonvict si BP Inday Sara at lalabas ang tamang dyan, hustisya kung si BP Inday Sara na mapupuno bilang presidente dito sa ating bansa. At isa pa sa mga boto na in-expect ko na rin yung kay Pia Cayetano. Of course nandito si tawag nito si Alan Peter Cayetano sa side ng minority. So there's no reason na hindi kakampi si hindi sasama si Pia Cayetano kay kapatid niya na si Alan Peter Cayetano. So yun ang mangyayari dyan. So ilan na yun? Ilan na lang maiwan sa kanila. At marami pang mga re-electionist dyan. Tulad nila ni Win Gatchalian, ni Miguel Zubiri, o si Rapi Tulfo. O hindi kaya biglang mag-desisyon yan. Pero I don't know ni Rapi Tulfo. Mamaya pag-usapan din natin yung bagong survey na pinalabas ng Pulsation. So ganyan ang sitwasyon sa dyan sa Senado. Kung aabot man yan sa Senado, because of the latest development with the order of the Supreme Court to
Tuta Soto to answer doon sa kanyang mga sinasabi, uh, doon sa mga accusations niya na binigay niya noong nakarang taon with regard to the impeachment case na dismiss ng Supreme Court. So, kailangan sagutin niyo yan. At ayusin niya pagsagot para hindi siya may indirect contempt. So, yun ang mangyayari yan. So, sabi ko nga, this is a positive development yan sa impeachment case. Kasi kung titingnan mo rin naman talaga yung mga pinail na mga reklamo o mga reklamo dyan sa mga petition and certiorari dyan sa Supreme Court, talagang mabibigat. May basis talaga. Kaya the big possibility na mag-issue ng stoppage order ang Supreme Court on the impeachment trial ay napakalaking possibility. Pero we just analyze dito sa maging butuhan yan sa Senado kung mangyayari man na matuloy ang impeachment trial dyan sa Senado. Ngayon, medyo nga ulitin ko naman yung ang actuation, mga pronouncement ni Soto, parang sumang-ayon na rin siya doon sa Fort Wayne. Para nag-iba ang hangin ng taga One Ball University. Parang ano siya, may takot na rin. Kasi talagang tuluyan siya ng Supreme Court. At yan, sigurado, kung mailabas yung ano na yan, malaking problema niya yan kung may indirect contempt siya. Pwede siyang masuspended. Pwede mag-motion yung minority na suspended siya dahil nga nag-decision yung Supreme Court. Marami rin bubuto. Isa sa mga sign na talagang malakas din ang minority, ang hatak ng minority. Itong partial committee report ni Lacson, maraming mga majority na hindi nga pumirma. Isa sa mga sign na hindi talaga nila hawak. Hindi nila hawak ang majority. Kung hawak pa ni Tito Soto, di pinirmahan na yung partial report. Nag-back out pa nga si Miguel Zubiri at saka si Ben Gatchalian. At of course si Joel Villanueva nasa minority na yan. Nakikita natin. Pero yung mga tulpo siguro with the paglabas nga ng bagong survey, baka naman they will stick to the majority. So medyo dadami ang bubuto niyan for the conviction ng VP Sara. But hindi talaga nila kayang maabot yung 16 votes. Kaya yung iba, lalo na yung mga re-electionist, nakikita nila baka mabiktima sila ng mabacklash sila sa mga tao. Kasi ngayon pa nga lang gusto na ng mga DDS at supporters ni VP Sara na magkaroon na ng campaign against dito sa bubuto. Hindi sa against dito sa bumubuto for the conviction, for the impeachment of VP Sara ng mga congressmen. So mabigat yan. Pero meron tayong good news din dyan dahil napabalitaan nga kahapon after na nagkaroon ng botohan dyan, nagkaroon ng 53 yata ang boto para nga dali na sa plenary yung final na draft ng impeachment complaint nila na yun ang gusto nilang i-endorse or isampa sa impeachment trial court sa Senado. Ngayon, napabalita na 15 na dating sumusuporta dyan sa impeachment trial na yan, complaint na yan, ay nag-back out. Pero ito napabalita sa mainstream media. So there's a big possibility na totoo yung balita na 15. Dati nakarang araw is 13 but right now naging 15 na. So sa maalala ko lang, ito si Dumugan, ito yung mga congressman na nag-back out to support as co-partners dyan sa pagsampa ng impeachment complaint
sa Senado ng impeachment complaint against VP Inday Sara. So, si Dumugan, yun ang maalala ko lang, si Tolentino ng Cavite, si Dumugan ng Baguio, Lone District of Baguio, si Tolentino, si Tanwatco, ito yung sa Antipolo, si Tolentino naman, sa Cavite, si sino pa ba yun? Tanwatco sa Antipolo, then meron sa Misamis Oriental, tapos si Alvarez ng Palawan, may isang kongresista pa, si Alan Pangilinan, yung taga Palawan din. Then yung taga Davao, sabi nila yung boyfriend daw ni Migaon, taga Davao, kung ayaw na rin pipirma sa impeachment. Sino pa ba yun? Mahina ang memory ko. Kanina memorize ko na pero ngayon nakalimutan ko. Basta 15 sila na bumuto na nagbakaw. Gusto na nila magbakaw. So nabawasan yung supporter. Pero nga nagulat ako, siguro hindi sila member ng Committee on Justice kasi buo pa naman ang Committee on Justice 55. Pero kung ako ang tanongin ninyo, makukuha nila yan. Ano 106. Lalo na ngayon na nagbabanta si Sandro based doon sa sinabi ni Amy na matindi ang laruan ngayon kasi kailangan susunod ka dahil pag wala yung funds later release, yung mga pundo, AX, TUPAD, yung MAIF, kung hindi ka bubuto sa impeachment, mawalan ka ng pundo. Or kung hindi talaga, tutuloy ka pa rin, kakasuhan ka sa ombudsman. Ganyan katindi ang namalan. Pero marami namang hindi natatakot, lalo na yung mga malilinis na mga congressman. Sabi ng yung sa Salin, i-expose na yung mga Salin ng mga congressman. Si Buwi nga mismo nagsasalita na ihayag yung Salin ng mga congressman na yan. Isa rin sa mga paraan para mapigilan nila ang pagboto, pag hindi pagboto dyan sa impeachment complaint against Vice President Sara. Pero ang kagandahan rin, dahil parang marami rin talagang ayaw na pumirma. Kasi kung hindi na nila pinatagal yan, sinampa na yan. Alam naman natin mga mentality na yan. Yun ang problema pag walang perang kakibat. Talagang yung ipila, hindi naman yan 100% makukuha mo. Pwede pa anuhin ka niyan. Dayain ka na hindi bigay sa'yo. O kaya naisip din ng ibang congressman. Yung ibang congressman, talagang decided sila, hayaan mo kung wala akong pondo. Basta patupad lang yung tama, yung kagustuhan ko na hindi talaga dapat na-impeach si VP Inday Sara. So yun ang nangyayari dyan sa Kongreso. So kung makuha nila yung 106 nga, marami rin silang balakid. Kung mag-issue ng stoppage order yung Supreme Court, wala rin, useless. Yun din ang iniisip ng mga congressman. Paano na lang bubuto tayo? Tapos pagdating sa Supreme Court, hindi pa natin maisampa, papunta ng Senado, harangin na ng Supreme Court. Di mag-backfire sa atin yan, wala tayong nakukuha. Tulad nung nangyari sa nakaraang impeachment. Buti na nga, hindi kinampanya. Kasi parang late na ang dating ng ng decision. Late ba? Tapos na ba yung election? 2025. Hindi, ngayon pala yung decision na. Kung mangyari yan ngayon, going to the 2020 election, talagang mahaba ang time para sirain
yung mga mga politiko na yan, mga congressman na yan, huwag nang ibuto ng kanilang mga constituent dahil nga bumoto for the conviction of VP Inday Sara or the impeachment complaint against VP Inday Sara. Kaya delikado. Yun ang iniisip nila, yung political future nila na mga congressman na yan. So, isa yun sa medyo complex na pangyayari ngayon. Hindi natin malaman kung pagkatapos nito mag-issue ba ng stoppage order yung Supreme Court. So wala na. So delikado ang sitwasyon nila ngayon. Lahat ng mga congressman mag-iisip na yan, paano na lang. Kaya iba nga nagdadasal na eh. Nagdadasal na sila. Ano kaya mangyari nito? Mangyaring hindi matuloy yung impeachment. Talagang nasa open field na tayo. Kitang-kita na tayo ng mga mamamayan na sumuporta tayo. Bukod sa hindi na sila mailik, pag-inita ng mga taong bayan na hindi na sila mailik, may kaso pa sila dyan sa malita. Kasi karamihan sa kanila tumatanggap ng malita eh. Kaya malaking problema talaga ng mga congressman na involved dyan sa kaso na yan. Ngayon, so yun na yung issue na yan. Yan ang positive na pangyayari dyan sa impeachment complaint na pinile ng House of Representatives against VP Inday Sara. Ngayon, dugtungan pala lang natin dahil nga maraming mga bishop ng ibang Baptist churches. Kasi marami naman klaseng Baptist eh. Baptist International, Baptist, basta maraming klase. I don't know yung Baptist Church ni Abante kung katulad pa sa mga Baptist churches na ito. Pero halos isa lang naman sinusunod nila na turo na teachings. O iba-iba lang ang palaganap. Kaya yun ang mga servant leaders nila, mga pastor nila iba. So ganyan. Ngayon nagpahayag yung mga pastor na sinusuportahan na si VP Inday Sara. At ayaw nila, tinutuligsan nila yung ginawa ni Bini Abante. Diba masakit yun? Actually, hindi naman personal ang pagkatuligsan nila. Pero pinakita nila na suporta nila kay VP Inday Sara na parang biktima lang. So, malaking dagok yan kay Bini Abante. Na mga pastor talagang ayaw sa kanya. Ayaw sa kanya dahil nagpunta kay Sara, hindi ayaw sa kanya. So, ganoon lang yun. Then, diyan sa distrito, marami mga barangay captain na nagpapahayag na talagang sumusuporta sa Manila kay VP Inday Sara. So, medyo kakabahan ka niyan. Hindi ka suportado ng taong bayan, hindi ka suportado sa mga bishop na mga kasama mo dyan sa Baptist, mabigat yan. Kaya si Abante ngayon hindi malalaman kung anong gagawin dahil sa maraming natanggap niyang mga puna at kritisismo galing sa kanyang mga karelihiyon na mga grupo. So, yun na yung kay Abante. Ngayon, puntahan naman natin dito another issue itong kay Jason Sa. Actually, na-mention ko na ito sa other vlog ko na magugulat ka. Isipin mo, nagkamali lang daw yung computer na nagkaroon ng mali yung linagay kasi yung position of firearms pala yung penalty na yan na no bail. Yun daw ang nakalagay noon. Ito daw yung i-warrant ng mga kapulisan natin. Yun ang nagawa. Kaya nung lumabas daw yung warrant, ganyan ang itsura. Pero yung RTC judge naman, humingi naman ng tawad. Mark Tolentino, ang abogado ni Jason Sa, at mismo si Jason Sa.
So nakikita natin, nagtataka ka. Ibig sabihin, hindi alam ng NBI na ganyan pala yung unlawful publication, ganyan, no bail. Alam nila yan. Sila daw nagsampa ng kaso. Di naman sila ang complainant dapat naman si Marcos. Talagang tinutukan lang nila, inutusan sila na talagang ipitin si Jesus sa yan ang mission dyan, mission ni Atibag dyan sa NBI. Alam naman nila hindi nila tinuloy. Alam naman natin na pwede naman sila madimandan yan illegal arrest. So bagay, may kasi may nakasaad na cyber libel, may nakasama, kaya nagkaroon ng 10,000 na bail. So ganyan ang nangyari dyan sa kay Jason Sa. So nakita na natin kung anong panggigipit ang ginawa ng administrasyon na to. Kung ikaw ay kaalyado, talagang gigipitin ka. At yan ang sinabi ni VP Inday Sara na kanyang press conference or sagot niya sa mga reporter yun sa Daig. Kasi sa Daig siya ngayon. Ginigipit ng gusto ang aming mga supporters. Huwag ka lang mag-aalala, VP Inday Sara. Umiiwas-iwas lang yung mga supporters, pero kung darating na ang time na ipapakita ang suporta, lalabas lahat yan. Kaya na natin yan dahil 2 taon na lang. So ganyan yung gawain ng administrasyon ito. Wala talaga silang intensyon tulungan yung mamamayang Pilipino. Kung hindi gipitin o bigyan ng kalayaan yung mga politiko, talagang panggigipit ang ginagawa nila. Dito naman sa pagputok ng bulkan ngayon, meron bang masabi man lang si BB tulong na binigay diyan sa mga biktima ng mud flow na yan sa bulkan ngayon? Wala, di ba? I don't know right now, mga 4 days na. Meron bang ginawa? Instead na doon siya mamimigay ng ayuda sa Sorsogon, Albay, anong ginawa? Dito sa Cavite nang mamimigay. Patuloy nila yung ambisyon nila with regard to the ambisyon ni Jun Rimulya, tatakbo ng presidente. Talagang napakatindi ng pamahalaan ito na walang empathy, walang pagkabahala sa mga sitwasyon, pagka-concern sa mga sitwasyon na nangyayari sa ating bansa at naging biktima ng ating mga umayang Pilipino. Hindi katulad ng kapanahon na ni President Duterte o kahit nang bago nga siya naging mayor sa Davao, nakatulong na siya sa Yolanda. In fact, siya nga unang dumating doon Kaya na-witness niya yung grabing pangyayari doon na sobrang daming nasawi. Nasa kalsada na lang, parang mga baboy, parang mga aso na nawalan ng buhay. So sabi niya, grabe ang nangyari. So yun ang pagkakaiba ni President Duterte at pagkakaiba ni VP Inday Sara. Malamang nandiyan na yung tulong ni VP Inday Sara ng kanyang department ng Office of the Vice President. Tumulong na dyan sa susunod dahil I think may satellite office sila dyan. I think dyan, hindi naman siguro sa Naga, but dyan banda. So meron ng tulong dumating dyan. At ang laging sinasabi na pag-asa ng ating bansa ni Vice Ganda na si Leni Robredo, meron bang tulong na hinatid para dito sa mga biktima? Dahil teritoryo niya yan nasa Bicol yan paano na lang kung maging presidente siya, hindi pa siya nagre-react? Dapat naghanap siya ng paraan dahil nga siya ay tatakbo sa national position at mayor siya sa isang bayan. Dapat
i-extend niya ang tulong niya. Maglaan siya ng kunting budget para sa mga dapat tulungan doon sa Albay, dyan sa Mayon Volcano. Meron ba? Yung pag-iibang pag-asa, sana ngayon meron bang natulong? Wala. Kasi kung malalaman naman natin kung may nabigyan na tulong, dahil siguradong pangalandakan yan sa media. Walang ibang sabihin yan, napakabait ng ating kandidato pagka-presidente. Ito, tumutulong na ngayon pa lang. Yun sasabihin, kahit sa spaghetti lang ang dalhin yan doon. Ipapalabas nila agad yan sa mainstream media. Yun ang kasiguraduhan na wala talagang natulong. Dahil wala, hindi lumabas sa mainstream media. Okay. So, yan na yung issue na yan. Ngayon, yung issue naman dito sa Pulsisya, excuse me. Survey results, Presidential Preference Survey for the upcoming 2028 election. At ito, banner story nga ng anong balita ba to? Manila Bulletin ba ito? Or hindi, DZRH pala naglabas na tabla na si Rapi Tulfo. Mataas pa si Rapi Tulfo sa DZRH. Tabla na raw. Nakalagay din naman sa survey ng Pulsisya na tabla si BP Inday Sara at 46% at saka si Rapi Tulfo. So, ang iba, ang galing ni Rapi Tulfo, no? Hindi pinapaliwanag. Kayong iba na marami na nadadaya, naluloko ng mga media na yan. Na naglabas ng ganyang balita. Mamaya, ay analyze natin bakit umabot sa 46%. Bakit nagkaganyan, 46% tabla sila Rapi Tulfo. Ngayon, doon sa other survey, yung regular survey talaga, ito yung resulta. Sara Duterte nangunguna pa rin at I think 46%. Then nasundan ni Leni Robredo na 27%. 36 ba yun? 46 ba yun o 36? I think 36. Basta yung mga rates, nangunguna pa rin si BP Inday Sara. Then kasunod si Leni Robredo 27%. Ayun naman ang lagi niyang base. Then sunod si Rapi Tulfo na 19%. Then kasunod niyan ay si John B. Cremolya na 5%. 19% si Rapi Tulfo, 19 pala, 27 si Leni. Then 15 si 15 ba? Kasi pagkaalam ko 5 lang si John B. Cremolya. Then si Risa 7 pala, 7. Then 5 si Risa Ontiveros. Then nakalito-lito na. Then sino pa ba yung isang tatakbo? Risa Ontiveros. Basta ganyan ang arrangement. Hindi ko lang nag-gets yung tamang survey rates. So ganyan ang tama kung sabay-sabay lahat. Kasi wala, imposible naman na mag-eleksyon tayo na dalawa lang kandidato. Yung nga sinabi ko dati na nangyari lang yan kapanahon ng ni Garcia at ni Quirino na nagkaroon ng one-on-one yata. May isa, pero hindi rin may isa pang kasama. 1950s pa yun nangyari. Early 60s. So ngayon, ang survey na pinalabas ng Pulsisya is one-on-one. Ibig sabihin si BP Inday Sara at si Rapi Tulfo. So, ganito kasi yan, nagtatanong sila kung kung tatakbo sinong gusto mo maging presidente, si BP Inday Sara o si Tulfo. Ngayon, si Rapi Tulfo. Yung iba, sumasagot talaga sila na
Ayaw namin kay Inday Sara. Ayaw rin namin yung kay Tulpo. Kay Lini kami. So, anong nangyari, ay hindi dalawa lang pagpilian mo. Si Inday Sara o si Lini. Kaya gusto nila si Lini, si Rapi Tulpo ang binubuto. Hindi yan ang totoo nilang gusto. Kaya magtaka ka, 19% pero umabot pa ng 46. Yun ang nangyari kasi yung mga sinusurvey nila na ayaw naman doon sa kandidato na pinagpipili nila, pipilitan na lang bumuto. So, sabihin nila na kung ayaw mo, hindi ka na lang bumuto dito. Pero kung gusto mo sino pagpilian mo lang, si BP Sara o si Tulpo, o sino dyan? Siyempre, yung mga tinanong na kadalasan mga against BP Inday Sara, kaya nangyari, naging boto na yun kay Tulpo. Pero sa katotohanan, in actuality, ang gusto nila ay si Leni Robredo or si Risa Hontiveros. Hindi talaga si Rapi Tulfo. Kaya ganyan ang nangyari. Katulad din ito nung si Leni versus Sara na 46 saka 37. Ganyan na ganyan, pare-pareho. Yung the same system ang ginawa. Kaso nga lang, ito si Rapi, marami ring mga bumubuto dyan ng mga dilawan at saka yung kay BBM na mga supporter, mga loyalista, kaya tumaas ang boto niya. Pero kung titingnan mo naman yung pinaka-general na survey is number 3 lang siya. Hindi naman nga mangyari na dalawa lang ang magkabutuhan. Kaya daya yung pinalabas ng DZRH. So, kilala na natin yung mga media na talagang unti-unti nang binayaran ng administrasyon para i-prop up ng gusto yung maging kandidato nila. Pero ang malungkot lang, parang ayaw nila kay Rapi Tulfo na tatakbo. Ayaw, walang galaw si BBM na susuportahan si Rapi Tulfo. Kaya mangyari niyan, kung tatakbo si Rapi Tulfo, baka siya lang mag-isa tatakbo. May support naman siya galing kay Manny Pangilinan. Kasi ngayon ang hilig ni na magiging presidente, I think hindi yan presidente ang target ni BBM kay John Vic Remulla, vice president yan, kay Leni Robredo. Kaso nga lang, marami akong nakausap ng mga liberal, hindi daw sila papayag na ganyan, na susuportahan sila ni Bongbong Marcos. Pero hindi ako maniwala kung may pera na. Susama na yan, papayag na yan na kakampi nila si BBM o magsusuporta sa kanila financially. Ayaw pa ninyo yan, administrasyon na sa inyo, mag-fund. At ngayon may balita nga, mangutang naman napakalaking pera para nga lang kung ano mangyari, kung hindi man matuloy yung impeachment, may pera sila para papunta sa eleksyon. I don't know kung ano makuha ng BBM dyan. Wala naman siyang totoong kandidato, puro lang mga endorsement na gagawin niya at posibleng hindi matupad yung mga arrangement nila with regard to protection niya, kasi hinahanap niya protection niya na walang mangyari sa kanya kung magpalit na ng administrasyon. So ganyan ang nangyayari dyan. So yung survey na nga, kung titingnan mo, panluloko rin, talagang linuloko nila. Kahit anong gagawin nila, hindi naman nila magalaw yung Mindanao. Titingnan mo yung Mindanao is 88% ang kay Sara. Ilan ang kay Lini? I think ang kay Lini nasa 3% lang. Yung Sinatulpo, wala na yun, 1% lang. Ito naman sa Visayas, 60% si Sara. More than majority. Ilan lang si si Lini, I think 25% ang bubuto sa kanya, plus yung kay Tulfo na around 19 or 17%. Yun lang. Hindi talaga sila abot. Isipin mo 60 halos kalahati. Diyan lang ha, dalawang area na yan, Visayas at Mindanao plus NCR.
NCR. I think si Sarah is around 36. Sumunod si Lini na around 27, 10% pa rin ang diferensya. Si Natulpo na sa 18, 17, 15 na. Sila John Vic, mabababan sila sa NCR. So, saan sila kumukuha ng buto? Kumukuha sila ng buto sa balance. So, yun na nga ngayon ng dyan naka-focus ngayon ang mga parallel groups na supporters ni VP Inday Sara sa kanilang kampanya. So, malamang itong sinasabi nila na malalakas na area tulad dito sa Bulacan, dito sa Central Luzon, papunta na ng Mountain Province. Yan ang focus ng mga supporters ni VP Inday Sara at of course sa Bicol. Kung tatakbo si Lini doon, hindi naman masisiro si Inday dyan. Marami pa rin siya makukuha ang buto dyan. Kaya napakalabo talagang manalo ang kakalaban ni VP Inday Sara kung matuloy ang election by 2028. So, yung mga survey na yan, sabi ni VP Inday, hindi nga ako naniniwala dyan. Tulad niyan, sino nag-sponsor niyan, sino nagpa-survey niyan. Siyempre, ang administrasyon. Yan ang gabay nila. Pero makikita nila na hindi kaya talagang abutin si VP Inday Sara. Kahit anong paninira. Ito, after na to, bago lang ito na survey. Ilang buwan na ba tumakbo yung paninira nila kay VP Inday Sara? Ang tagal na. Hindi pa rin naapektuhan. Kaya yung ibang mga congressman, nayayanig sa pangyayari. Lumabas na ang survey, mataas pa rin si VP Inday Sara, hindi man lang bumaba. Kahit sabihin nila na mahabol si Rafi. Kalukuhan yung pagkahabol eh. Kaya diyan sila nababahala. Natatakot sila talagang markahan tayo ni VP Inday Sara nito, lalo na may issue tayo sa Malita. Yari na kung si VP Inday Sara maging presidente, siguradong madidimanda itong mga ito. Makukulong yun. Ayan, masequester yung mga properties, masisira pa yung pangalan ng gusto. So, siguro hanggang dito na lang tayo dito sa podcast na ito. Medyo hanggang ngayon hindi pa tayo magaling, inuubo pa tayo para ipang singhal natin dahil nga matindi ang lagnat natin at itong lagnat, ubo, sipon, mayroon lahat dahil napaka sensitive natin sa weather. Pumunta tayo sa malamig tapos labas mainit, ganun. Dali tayong matamaan. Hindi ko maiwasan na palamig din, lalakas na naman, mainit na naman. Kaya yan ang resulta. Medyo mahina na ang natin resistance. So maraming salamat doon sa mga bagong dumalo dito sa Justin Talk News Feed. Salamat sa pagdalo ninyo, lalo na sa mga first time lang na dumaan dito. Maraming salamat. I hope na mag-subscribe kayo. Suportahan ninyo yung konti nating channel. We talk about freedom and democracy dito. Nagbablog tayo para nga dipinsahan ang ating demokrasya at taguyod ng ating mga karapatan sa pananalita. This is the principle dito sa Justin Talk News Feed. At before leaving this channel, paki-pindot naman yung like. We will have a podcast whether may manood o wala. Basta ito yung mission natin na talagang tutulungan natin na ma-achieve natin ang ating ang katahimikan, of course, and the progress that is due for this country. This is a very progressive country. Kung talagang matino lang, this is a very wealthy country. Kung talagang maayos lang talaga ng ating mga pundo. At gagawin natin yan whether I hope na marami pang manonood sa Justin Talk News Feed at regardless of that, tuloy pa rin tayo. So maraming salamat sa pagdalo ninyo at God bless. Salamat po.